Malalim sa ilalim natin kung saan naglalaho ang liwanag at kakaiba ang tubig, nakatira ang impyernong pag-itang vampira. Ito'y may pangalan mula sa bangungot ngunit may tunay na diskarte sa paghahanap buhay. Nakakatakot siya sa kapak at dambuhalang mata. Parang bisita siya mula sa ibang lugar ngunit naninirahan sa karagatan. Kalimutan ng mga titan ng dagat. Ang impyernong pag-itang vampira ay mas maikli sa 30 sentimetro. Mukha siyang halimaw mula sa dilim at kakaiba ang kilos. Sa halip na tinta, naglalabas siya ng malamig na kumikinang na uhog. Nakakasilaw at nakakalito ito sa kaaway. Ang kanyang balat-palad na braso ay nagiging itim na payong. Ang tila demonyo ay isang tahimik na dalubhasa sa kaligtasan. Nabubuhay ito kung saan halos walang oxygen. Kung titignan ng vampire squid ng mas malapitan, nakakatakot at nakakaintriga ito. Ang 8 braso nito ay pinagdugtong ng sapot, bumubuo ng balabal. Sa loob, may malambot na tinik. Sa mga gilid, 2 bilog na palikpik ang gumagalaw parang tenga. Ang balat nito ay dark maroon, halos itim. Kaya ang vampire squid ay nawawala sa kailaliman. Ang malalaking mata nito ay sumasalo ng bihirang liwanag. Sa katawan nito, may mga micro-ilaw, ang photophore. Isang pitik at pinapatay nito ang ilaw. Isang pitik ulit at muling kumikinang ito. Parang maliit na parola sa dilim ng gabi. Ang tawag na alien sa vampire squid ay dahil nabubuhay ito sa low oxygen zones, lugar na kinatatakutan ng mga isda. Nagtitipid ito sa bawat galaw. Mabagal ang tibok ng puso at malambot ang kalamnan. Mababa ang metabolismo nito. Hindi ito nangangaso. Naglalabas ito ng 2 manipis na filament. Ginagamit nito upang mangolekta ng snow. Ito ay mga latak ng organiko, dikiya at maliliit na hipon. Kapag may banta, nagiging pinya ito. Ibinabaliktad ang balabal, itinago ang ulo at inilalabas ang mga tinik. Nagtatapon din ito ng bioluminescent na putik sa humahabol. Ang tirahan ng vampirang pusit ay nasa madilim na kailaliman ng karagatan. Daan-daang metro ito sa ilalim ng ibabaw. Malamig doon, tahimik at halos walang oksiheno. Ngunit kaunti lang ang kalaban. Ang vampirang pusit ay lumulutang ng halos hindi gumagalaw. Ginagamit nito ang mga palikpik bilang parachute. Matyaga nitong sinasalo ang lahat ng dahan-daang nahuhulog. Ang kilos nito ay nagtatago dito sa mabilis na mandaragit. Ang mga kisap ng photophore nito ay nagpapawala rito sa dilim. Dito, ang vampirang pusit ay nagtitipid ng oksiheno. Dahan-dahan itong gumagalaw gamit ang mga palikpik parang lobo. Bakit hindi nauubusan ng hininga ang impyernong vampirang pusit? Maraming cephalopod ang may asul na dugo dahil sa tanso sa hemocyanin. Sa malamig na tubig, mas mahusay nitong dalhin ang oxygen. Malalaki ang hasang nito, mabagal ang metabolismo at matipid gumalaw. Kaya ang impyernong vampirang pusit ay nabubuhay kung saan hirap ang iba. Nagbibigay liwanag ang photophores. Ang mini-ilaw ay nagpapalitaw ng reaksyong kemikal. Ito ay kumikislap sandali, itinago ang anyo sa kumikinang na nyebe sa dagat. Sabihin sa comments, sino ang mas kinatatakutan mo, ang impyernong vampirang pusit o ang anglerfish? Ang infernal vampire squid ay hindi umiinom ng dugo at hindi umaatake sa tao. Bihira itong manggaso, kaya kasinungalingan ang pangalan nito. Ang Latin na infernalist ay kumapit dahil sa madilim nitong balabal at pula-pula na kulay. Nagkaroon ito ng reputasyon ng demonyo dahil sa mga unang larawan. Ngunit ang nakakatakot nitong trick ay pagtatanggol lang. Ginagamit nito ang pose na parang pinya at kumikinang na uhog. Bigla rin itong pinapatay ang mga photophore at naglalaho. Sa kailaliman, mas pinipili ng infernal vampire squid ang pagtatago kaysa pakikipaglaban. Mas epektibo ito kaysa anumang lakas. Ang vampire squid mula sa impyerno ay inilarawan noong 1 siglo. Naintindihan ang ugali nito dahil sa mga deep sea robot at kamera. Napansin ng mga mananaliksik ang retractable na filament, hindi ang mahabang galame. Nakuhanan nila kung paano ginamit ng vampire squid ang mga ito sa paghahanap ng pagkain sa tubig. Nagulat sila sa kinakain nito. Bihira itong manghuli. Mas marami itong nagsasala ng sea snow. Perpekto ito sa ilalim ng dagat. Ito lang ang natitirang uri sa linya nito. Isang sinaunang cephalopod na nabuhay hanggang ngayon. Ang pangalang squid mula sa impyerno ay nakakatakot. Pero ito ay isang survivor sa mundo ng lamig at dilim. Babalik pa kami sa dagat. Magpapakita pa kami ng ibang nilalang. Ito ang Earth Creatures Channel. Mag-subscribe para makakita ng iba pang nakakatakot na tuklas. Paalam!